Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyong talakayan, Inaing ng Bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas tanghali maging sa gabi tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay August 20, 2023, National Heroes Day. Palakpakan po natin. Opo, so ngayon po ang celebration natin ng National Heroes Day. Opo, so doon po sa atin mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, at gusto po natin ipaalam na gusto pong marami pong nag-file ng Certificate of Candidacy para sa barangay and SK election. Opo, so ito po ay naitaon na holiday. So actually, sinabayan din po pagdating po rito noong ating makisig, magaling na senador na si Bongo, nagbigay din po ng tulong sa mga mag-aral ng lungsod ng Paranaque na ginanap dyan po sa barangay Don Bosco. Palakpakan po natin. During the celebration ng National Heroes Day, at ang pamalaan lungsod ng Paranaque at dyan po sa bulwagan ng lungsod ay ginanap po yung paggunita ng National Heroes Day, at ito po ay pinangunahan ng Knight of Columbus, at nakita po natin yung pong Grand Knights na ito pong si Mr. Rene Aquino. Mr. Chairman, ipalabas mo nga yung kuha natin kanina kay Mr. Rene Aquino. Opo, so alam niyo po, sa usapin ng hero, yung pong sinelebrate po natin, panahon pa po yun ng mga Kastila, di ba? Nandyan po sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Marcelo H. del Pilar, Apolinario Mabini, at saka yung pong mga nagbuhis ng buhay para makuha po natin ang tinatawag na kasarinlan. Yung po ay panahon pa ng mga Kastila. Medyo matagal na po ang nakaraan, Mr. Chairman. Okay na ba? Ayan. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Narito po ako sa Municipal Paranaque. At ako po ay naanyayang maging MC. At ang masasabi ko lang to, very successful ang celebration kaugnay ng ating pagdiriwang sa National Heroes Day. Mga kaibigan, ang araw na ito ay mahalaga para sa atin. Kaya't kami po ay nagse-celebrate sapagkat nais nating sundan ang mga yapak ng ating mga bayani, at ngayon ay nagiging modelo natin sa bawat bagay na ating ginagawa. Ito po ay sponsor ng Knights of Columbus, Padre Pedro M. Dandan Assembly. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng poong may kapal. Tito Rene Aquino, Council 6399, Pedro P. Dandan Assembly. Okay na. Ayan. So, so nakita natin sa video, iyan po ay si Mr. Rene Aquino. Opo, so ano po yan? So siya po yung Master of Ceremony kaninang umaga diyan po sa bulwagan ng lungsod ng Paranaque. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, mga kababayan, actually, ito pong National Heroes din ito
maituturing po natin ito na dapat bawat Pilipino i-celebrate po ito. Talagang dapat mahalagahan. Opo, dahil ang ating nga pong gobyerno, di ba? Kaya po National Heroes Day, dahil ginawa po itong holiday para sa paggunita, para doon sa mga ating mga, sabi nga po nila, yung mga nagsipagbuhis ng buhay, noong mga panahon pa ng Kastila, sila po ay nabigyan po ng recognition dahil sa tinatamasa nating kalayaan. Opo, di ba? Yun naman po talaga ang dahil kung hindi tayo pinaglaban ng mga yan, opo, malamang sa mahigit 350 years, 356 years yata, more or less, na tayo po ay sinakop ng mga Kastila. Opo, pero dyan po sa ating mga bayani na yan, ay nagkaroon po tayo na kasalukuyan na kasarinlan. At yun nga po ang pinagtataka ko, sa tagal po ng mga Kastila na tayo po ay sinakop, pero po ang inyong lingkod, kung titingnan niyo po ang hitsura, talagang Pilipinong-Pilipino. Po, walang halo. So yun po ay pinapaalalahanan po natin dahil po alam nyo naman ang mga Kastila so di ba alam nyo na mga mga talaga yan mga sabi nga po nila ibang lahi, ibang dating po niyan. Opo, pero ang inyong lingkod talagang kabaro ni Andres Bonifacio. So in short, ako po ay gusto ko lang ibigay pansin sa inyo dahil nung ako po ay nag-aaral, nang matalakay po namin ang kasaysayan hinggil dyan, sabi ko, ang punto ko doon, dahil matagal po tayo masyadong sinakop ng mga Kastila na ito. So, ang question ko po doon, ang ating po bang mga bayani, katulad po ni Marcelo H. del Pilar, yung pong iba pang mga hero natin, kung sila po ba ay may mga dugo pang Kastila, yun po ang naitanong ko. So, ito po ay naikwento ko lamang sa inyo dahil kung ganun po katagal, supposed to be, malamang may mga, alam mo naman natin, ang katotohanan na may mga dugong Kastila din ang lumaban doon po sa kanilang kalahi. Apo, yun po ay naikwento ko lamang, pero wag na natin masyadong idein. Ang importante, dahil po sa mga kabayanihang ginawa ng ating mga bayani, katulad po nila Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Emilio Aguinaldo, at iba pang mga nagsipagbuhis ng buhay, tayo po ay nagkaroon ng kalayaan. Opo, di ba? Yung po ay 80s pa yun Tapos dumating po yung mga Amerikano, at ang Amerikano, batid po natin, nagkaroon din po na matinding labanan sa pagitan ng mga Amerikano at saka ng mga Pilipino. Opo, pero talagang hindi masyado matagal, Opo, so hindi masyadong matagal at binigyan tayo po ng pagkakataon na maibalik po tayo, na magkaroon po tayo ng sariling gobyerno. Opo, so unlike noong Kastila na tila wala Talagang dinurog po ang ating ang ating gobyerno, Pero po yung Kastila, ipinagkaloob po ulit sa atin ang magkaroon po tayo ng sariling pamalaan at yung Amerikano at palakpakan po natin. Opo, so nung mga kasaysayan ng Amerikano, parang wala akong naalala na sino ba yung mga nasa kasaysayan natin nung panahon ng mga Amerikano na tila hindi ko masyado doon po sa mga nakikinig. Opo, so pasensya na kayo doon po sa mga nakikinig. Actually medyo masyadong maiksi ang kalamang ko tungkol sa mga bayani na yan. Humingi po ako ng pasensya sa inyo. Pero babawi po ako sa inyo at babatiin ko na po kayo. Opo, katulad po nitong si Professor John Matondan, ito pong si Sherwin Yasay
Ganasias, ito po ay mga kasama natin sa Parañaque Net Radio at the same time ito pong ARSAP at ito pong si Chef Oliver Gonzaga naman, siya po ay kasama natin sa Values Formation Spiritual Transformation Incorporated at maaring bukas ay kami po ay magkikita dito po sa ating studio. At ganun din po itong si Jeffrey Pibrea. Actually, kasama rin po natin ito sa Net Radio at the same time sa Marshall, sa BFSTCI Marshall at nasa online din at ganun din po itong si si Ewan Lerds naman. Opo, si Sir Ewan ay nasa Australia po ito. At sa kasalukuyan, siya po ay nasa online. So Sir Ewan, regards ko po kayo. At the same time, diyan po si Ma'am Agnes, regards ko po kayo diyan po sa Australia. At good evening. At ganun din po itong si John Carlos Graho. So kasama po natin ito sa ating grupo. At ganun din po itong kasama natin dyan po sa Malabon. Regards ko po kayo. At humihingi din po ako ng pasensya sa inyo dahil medyo malayo-layo ang monitor natin at kailangan po natin magkaroon ng double eyes. Ito po magkaroon po tayo ng salamin. Opo, doon po sa atin mga kaibigan, maya-maya lang at muli ko kayong babatiin at tutuloy-tuloy na po natin na tayo po ay nag-celebrate ng National Heroes Day at the same time din po sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano at sa panahon po ng Hapon. Di ba, yung tinatawag na World War II, marami rin po ang nagbuhis ng buhay sa kapanahonan na yon na dapat po ay Mr. Chairman, paki-double check nga, ano ba nangyari sa natin? Tuloy-tuloy ba? Opo, so marami rin po nagbuhis ng buhay at sa kasalukuyan po ay mayroon po tayong sariling gobyerno. Opo, so ako nga po nung mga panahon na tinalakay natin, yung tungkol po sa nung maalis po yung tinatawag na base US military bases dito po sa ating bansa, yung pong tinatawag na base militar. Pagkakalam po natin na magkakaroon na po ng mabilis na pag-unlad, magkaroon na po ng tinatawag na kapayapaan, etc. Opo, pero tingnan nyo po ang pangyayari. Makalipas po ang ilang taon, sino po ba ang nagpatalsik ng base militar dito po sa Pilipinas, di ba? Sino po yung nagpatalsik noon na supposed to be, akala natin, iyon na po ang tama. Opo, dahil gusto po talaga natin na wala na pong pwedeng magdiktat sa atin. Ayaw po natin na gusto po natin na wala na pong makialam sa atin. Opo, pero sa kasalukuyan, ano po ang nangyari? Opo, ano po ba nangyari? Una, yung po ba mga tinatawag na kalaban ng ating gobyerno, na kaya po ba ng ating Armed Forces of the Philippines, di ba? Opo, kasi sa kasalukuyan, hindi naman pulingid sa ating kaalaman na yung po mga kalaban ng gobyerno hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Apo, so supposed to be, yung pong mga base militar na yan sa ating bansa, sinasabi po nila kung ano-ano, etc. Opo, pero ang problema, ang lakas ng sandatahan ng ating bansa, alam naman po natin na may kulang din at lalong-lalo na po sa usapin ng kagamitan natin. Yun naman po talaga ang malinaw dyan. Opo. Opo, so nung mga panahon na yun, batid po natin na napakarami po sana tayong, di ba, may yung pong ating mga kasangga dyan sa lugar ng, dyan po sa norte, dyan po sa Pampanga, di ba, dyan naman po talaga sila nakabase. So pagkatapos ng ilang taon, so ang tanong, may pagbabago ba? Di ba? Kasi nagpatalsik po ng mga base militar na yan, yung pong mga senador natin, yung mga kumampi po noong pagpapaalis ng base militar sa ating bansa, ang pagkakalam ko nga po dito, sa panguna po ni, ito pong si dating senador Jovito Salunga. Opo, alam naman natin kung sino po si Senador Jovito Salunga, talagang napakagaling po noon, napakatalino pa. Opo, pero after several years, ngayon po, ilalagay na po natin yun, 2023 na,
So ano na po ang nangyari? Ano na po ang sitwasyon natin? Lalong-lalo na po na sa kasalukuyan nga po, yung West Philippine Sea na yan, na mainit na po ang nagiging usapan, tanggap naman po ng ating gobyerno, tanggap po ng ating mga militan, ng ating armed forces, na kung sakasakaling, eto pong mga singkit, hindi po tayo pakikinggan. Yung mga singkit na to, ang mga batayan, mga legal na batayan, ayaw tayong pansinin. Opo, so paano pa tayo makakakilos kung wala po tayong counterpart o wala po tayong mga magiging kakampi sa usapin ng labanan, lalong-lalo na po sa usapin ng dyan po sa West Philippine Sea. So, ito po ay nabanggit ko lamang dahil nga po sa National Heroes Day ngayon. Oo, di ba? Marami pong nagbuhis ng buhay, marami pong mga ninuno natin na nagbuhis ng buhay para po sa ating kasarinlan. Opo, nakamtam po natin yan nakamtam po natin. Opo, pero ngayon, tingnan nyo po, 2023, di ba? Mainit na mainit po ang usapan dyan po sa West Philippine Sea. So, ang tanong lamang, tayo po ba ay magpapabaya na lamang na tayo po ay unti-unti tayong pasukin? Kung sa lupa, tawag dyan, land grabbing ang tawag dyan. Inaano na po yung ating pag-aari. Ngayon, nagsisimula po sa karagatan. Di ba? Unti-unti na po silang pumapasok dahil malinaw naman po na sinasabi na ang bahagi ng West Philippine Sea, yung sakop ng Pilipinas, ay sila po ay pumapasok na sa ating kasarinlan. Di ba? So in short, kung tayo po ay may kalayaan, may sarili po tayong gobyerno, wag po tayo masyadong, lalong-lalo na po yung iba na kaya na namin tumayo sa sarili namin paa. Hindi naman sinasabi na wala naman sumasabing hindi natin kayang tumayo. Ang totoo niyan, kaya natin tumayo, pero kailangan din po natin na magiging kakampi. Di ba? Kailangan natin magkaroon tayo ng maraming kaibigan, kakampi, para kung sakaling may gustong sumakop sa atin, at least, mayroon po tayong magiging kakampi. Palakpakan po natin. Nagiging tayo tungkol dyan sa usapin ng na yan dahil, di ba, National Heroes Day. Di ba? Nagbuhi sila ng buhay para sa ating kasarinlan. Ngayon, yung ibang kalahi natin, hindi na po malamang kung tayo po ba ay dapat magtanaw ng utang na loob sa kanila. Yung mga tunay na kakampi natin, di ba? Yun naman ang target point natin na sana tayo po kahit papano, doon po sa tunay na kakampi natin, lalo na po itong United States, so yung mga Amerikano naman, na sila naman talagang ating nagiging kakampi sa oras may tunay na laban. Pagkatapos may mga Pilipino na kung anong pinagsasabi, cheche boreche, hindi naman talaga natin kaya. Kailangan po natin ang tulong ng ibang bansa. Kasi hindi po pwede na unti-unti na po tayong nilulupig, magpapabaya pa po tayo. Katulad lang po sa paghatid ng pagkain o supply ng ating mga kapwa Pilipino, yung mga sundalo dyan sa West Philippine Sea. Tuwang-tuwa na po tayo kapag nakakalusot doon po sa mga bantay ng singkit diyan po sa karagatan. Tama po ba 'yun? Di ba? Sasabihin humanitarian consideration lang, samantalang ating teritoryo naman 'yan di ba? Sana maging bukas po ito sa ating lahat, lalong-lalo na po ang armed forces, ganun din po ang ating gobyerno sa panguna ni Pangulong Bongbong Marcos, na talagang ang kailangan po natin, magkaroon po tayo ng sapat na aksyon para yung ating mga kakampi ay magtulong-tulong na dyan po sa West Philippine Sea. Nabasa ko nga po yung suggestion ni dating Senador Panfilo Lacson magtayo ng EDCA site dyan po
sa teritoryo ng Pilipinas, diyan po sa West Philippine Sea. Magtayo daw po ng EDCA site. Oh, di ba? Yung po ang pinaka-the best. Palakpakan po natin. Opo, susundan na po natin yung sinabi ni Senador Panfilo Lacson. Total, naging yan eh. Naging PNP yan, naging PNP chief, naging senador. So, yung pong iba dyan na kung saan-saan napupuntang kaisipan na kumakambyo pa doon sa mga singkit, huwag nyo na pong pansinin. Pansinin nyo na po ang sinasabi ni Senador Panfilo Lacson na magtayo ng EDCA site dyan po sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas. Yung po ang the best. Oo, di ba? Yung po ang maganda. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:39 ng gabi. Okay, so doon po kay Mr. Rene Aquino, dyan po sa lugar ng Monwok. Regards ko po kayo. At lilipat na po tayo doon sa usapin ng filing ng Certificate of Candidacy. Opo, na kung saan ngayon pong Agosto 28, taong kasalukuyan, ichinim po naman ng araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy ng COMELEC, Commission on Election naman. Opo, na kung saan, dito po sa barangay, dito po sa lungsod ng Parañaque, tayo po ay nag-cover kanina, ay talaga naman na dumagsa na po yung mga kandidato at saka mga supporters ang lugar ng City Hall dito po sa lungsod para sila po ay mag-file ng Certificate of Candidacy. Opo, actually, isa na po rito, ito pong isang aspirant being barangay chairman na ito pong si Mr. Mario Jimenez na siya po ay tumatakbo bilang punong barangay ng Don Bosco. At ganun din po, kasama na rin po dito, ito pong labanan sa Barangay BF na ito pong si Attorney Astorga naman, nag-file na rin po ng Certificate of Candidacy. At ganun din po dito sa lugar ng Barangay San Dionisio, at nakita po rin natin ito pong si Ma'am Iba Olivares, ay tumatakbo rin po bilang punong barangay dito po sa San Dionisio, at ganun din po itong Barangay San Isidro, na wala po siyang kalaban, na ito pong si punong barangay Noel Haplos, nag-file na rin po ng Certificate of Candidacy, at the same time din po itong barangay Vitales, na ito pong si punong barangay Alexander Alvarez. Opo, so wala po silang mga kalaban. Opo, itong dalawang barangay, San Isidro, at saka po itong barangay sa Vitales, at saka San Isidro, wala po silang kalaban. Palakpakan po natin yan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, bago po tayo magpatuloy ng ating programa, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula po sa Senro. Mr. Chairman, ikasa muna. To deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos ng hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itong batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Haplos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tampo, at si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Gongalo, kayo lang dito.
At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin, salamat po sa Asiana, sa Bangunan po ni Engineer Risa, dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa liquid waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayo South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course, our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Mark Allen Besa to deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maayos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko magandang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asiana, sa Bangunan po ni Engineer Risa, dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa liquid waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na.
sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayo South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Tagailog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Opo, tuloy-tuloy na po tayo. Ang ating pong napapanood, galing po yan sa Senro. Okay, so dadako na po tayo doon po sa pag-file ng Certificate of Candidacy. Opo, sa kasalukuyan, siyempre marami po yung tatakbo bilang barangay captain, ganun din po barangay kagawad, at ganun din po yung sangguniang kabataan. Opo. Ngayon, yung iba po dyan, may isang termino, pangalawang termino, pangatlong termino, at yung iba po ay umuulit pa. Natapos na po ang kanilang tatlong termino, pakalipas ang isang, pahinga sila ng isang termino, babalik na po sila. Opo, so gusto ko po lang bigyan pansin o bigyan na diin, sino-sino po ba talaga ang nagsiservisyo sa kanilang barangay kapag sila po ay nanalo na? Yun naman po talaga ang bottom line yan eh. Opo. Ngayon, doon po sa ating mga kababayan, dito po sa Metro Manila, maging dito po sa inaabot ng ating programa, dito po sa Parañaque, may isa po akong talagang sabihin po natin na ipinopromote, hinahangaan, dahil sa dami po ng kagawad na nakilala ko. Ito lang pong kagawad ng Barangay San Antonio na si Rudy Avila ang itinaya ang sarili, itinaya po ang kanilang sasakyan para doon po sa usapin ng paghahakot ng basura. Opo, kasi marami po akong nakilalang kagawad o kapitan pa man yan, kapag sila po ay nananalo na, sa usapin ng basura, talagang ayaw po nilang mapunta sila doon sa committee na yan, o lalong-lalo na, ayaw nila na maghakot ng basura o kaya magbungkal ng mga kanal doon po sa kanilang nasasakupan, doon po sa mga eskinita. Opo, so ako po ay medyo matagal-tagal na po rito sa lungsod ng Parañaque. Opo, every now and then naman, ako po ay isa po akong reporter, media practitioner, nag-iikot po tayo sa mga barangay. Opo, pero pagdating po sa usapin ng basura, itinaya ang sarili, itinaya ang pangalan, talagang sana gayahan po ito nung iba na sa kasalukuyan ay tumatakbo, na sana kung kayo po ay nanalo na, kung kayo po ay nakabula na doon po sa inyong mga barangay, kung talagang tunay po kayo magserbisyo, sana unahin nyo po ang kalinisan sa inyong nasasakupan, kung kanino man pong committee yan o ano, hindi naman masama kahit hindi mo committee ang
cleanliness and sanitation and beautification, pwede naman po kayong tumulong, di ba? Katulad po nitong si Kagawad Rodi Avila ng Barangay San Antonio. Di ba? Tingnan nyo po, kapag siya po ay nagsiservisyo, talagang sinisigaw niya, ito pong tinatawag na hakot basura. Opo, kasi yung iba, sa totoo lang, may mga kilala po tayong kagawad, neighbor na lumingon sa usapin ng basura sa kanilang nasasakupan. Opo, kaya po ito sa ngayon, total filing ng Certificate of Candidacy, ipinapakita po natin, pinapalabas po natin, lalong-lalo na po ang ating mga opisyal sa COMELEC, na dapat yung mga nagsiservisyo sa kanilang barangay, dapat po natin na itaas at gawin po nating huwaran. Iyon naman po talaga ang dapat, di ba? So, sana, doon po sa ating mga tumatakbo ng barangay official, mula po sa barangay kagawad, barangay captain, sangguniang chairman, sangguniang kabataan, sana naman sa usapin ng kalinisan, ay wag nyo naman po masyadong sabihin po natin, wag nyo po natikisin, dahil ito po ay napakahalaga sa bawat komunidad naman, sa bawat barangay. Palakpakan po natin. Opo, so doon po sa atin mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan, saan man naabot ng programang ito, na kaya po inilagay po natin ito pong si Kagawad Rodi Avila. Sana doon po sa magkikreate o doon po sa nag-isip na tinatawag na platform of government o plataforma di barangay, sana gawin nyo naman pong priority yung pong sa usapin ng kalinisan, sa usapin po ng paghahakot ng basura sa inyong nasasakupan. Ngayon ang tanong, kapag kayo po ay nasa committee ng ganyan, ano po ang dapat nyong gawin? Dapat sana ito po ay maging priority sa usapin ng inyong grupo naman na bigyan nyo po ng pansin o ilagay nyo po sa plataforma di barangay na dapat ang kalinisan sa inyong nasasakupan ay maging isa sa priority, hindi po sa usapin ng pondo, kundi sa usapin ng serbisyong totoo sa inyong nasasakupan. Opo, so ganun lang po Okay, doon po sa atin mga kaibigan, regards po natin at ito pong si ating kasama naman si Pastor Gio Ador at ng Barangay Munwok, regards ko po kayo at ganun din po itong butihing punong barangay na ito pong si Roberto Obit Alano. Bukas pangalawa tayo po ay pupunta dyan sa Barangay Munwok para gusto natin ipakita kung ito po bang si Roberto Obit Alano ay muling pagkatiwalaan ng taga-barangay Munwok. So, batid po natin na sa usapin ng programa, nakita po natin dyan barangay ay talaga naman na kung ikukumpara sa ibang barangay ay higit naman ang pong nakakaangat ito pong barangay Munwok na kung saan ito naman po ay pinamamahalaan ng kasalukuyang kapitan na si Roberto Obit Alano. Okay, so ganun din po gusto ko pong linawin na kanina nagsimula na po yung ating mga kabarangay, ang ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque na umarangkada na para po mag-file sila ng tinatawag na Certificate of Candidacy. Mr. Chairman, ilabas mo nga yung video natin, yung statement ng ating COMELEC officer dito po sa Distrito 2 ng lungsod ng Parañaque. Okay. Important, which is on September 3 until October 18, bawal po tayo mga kanya. Okay? So, hindi lang po yung candidates but also the supporters. Clear? So, any person is prohibited under Section 80 of the Omnibus Election Code from campaigning. So, if we violate this po, this is going to be a criminal case against us for premature campaigning. So, make sure po na included po yung social
tanggalin po natin before mag-set in yung September 3 until October 18. Para safe po tayo, wala pong, kumbaga, we don't run the risk of being charged. Okay? Okay? Sure po, makikipag-cooperate tayo. Yes? O pag may nakita kami. Okay, thank you so much. Alright, so again, all candidates who have posted campaign materials before the period for filing of the certificate of candidacy are required to take them down before the start of the prohibited premature campaigning period. Otherwise, they can be held liable for premature campaigning. And then October 19 to 28, ayan, pwede na po tayo mga kumpanya. Campaign materials must comply with the sizing and other requirements under COMELEC Resolution number 10924 and must be posted in common poster areas or may be posted in a private property with the consent of the owner. So, yung mga veterano po sa atin na mga kandidato, alam na po natin yung mga sizing requirements, no? And meron din po tayong established na common poster areas. After po ng filing ng Certificate of Candidacy, we will also be holding a candidate's orientation. At dun po namin din i-formally i-announce kung saan yung common poster areas natin. Okay? And then, of course, October 29, eve of election day, campaigning again by any person, whether a candidate or a supporter, is prohibited. Liquor ban should also be implemented at this time. October 30, of course, it's the election day. Voting hours will be from 7 a.m. to 3 p.m. And then again, campaigning at this time by any person, whether a candidate or a supporter, is prohibited. And then wag po natin kalimutan, November 29 is the last day for you to file your statement of contributions and expenditures. Okay? So wag po natin ito i-neglect because if you do not or if you fail to file your SOSE on time, you can be charged or penalized with administrative fines. Or if you are a repeat offender, especially if it's the second time na tumakbo po kayo at hindi kayo nag-file ng SOSE, madidisqualify po kayo perpetually, meaning forever, na hindi na kayo pwede tumakbo or mag-hold ng any government position. Kaya wag po natin ito maliitin, okay? So make sure po that we comply with all of this. And we'd also like to announce na lahat ng notices from COMELEC and announcement that we send to your email and contact number will be considered as official notice to you. Okay? Maraming salamat po and good luck. Ayan so ang natin pong pinakitang video, yun po ay COMELEC officer ng lungsod ng Parañaque. So, kanina po yan, ano? Opo, so bago po nagsimula yung pagtanggap ng tinatawag na Certificate of Candidacy, ay nagbigay po ng orientation ang nabanggit na COMELEC officer naman. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan sa pagsimula po ng filing ng Certificate of Candidacy, umeral na po yung tinatawag na election gun ban, ano? Na kung saan ang ating po mga kapulisan ay tuloy-tuloy po na nagkakaroon po ng tinatawag na checkpoint dito po sa buong Pilipinas naman ang pagkakalam po natin. At ganun din po doon po sa mga tawag nito, doon po sa mga kandidato na nag-file na po ng Certificate of Candidacy o kaya yung maging kakandidato pa lang, na sila po ay nagdikit na po ng kanilang mga tarpaulin o kaya sila po ay naglagay na po ng mga tarpaulin sa iba't ibang pangunahing kalsada, maging doon po sa tinatawag na secondary road o kaya doon po sa mga eskinita, ay ito po ay pinapatanggal na po ng ating COMELEC. Opo, dahil kapag hindi nyo po tinanggal yan, kayo po ay maaari po kayong, sabihin po natin, kapag kayo po ay magbingi-bingihan, na binigyan na po kayo ng palugit, na tanggalin nyo po ang mga nilagay nyo na yan,
pagkatapos ay hindi nyo pa po tinanggal, baka hindi po kayo makasama sa darating na eleksyon, baka kayo po ay ma-disqualified. Opo, so yun po ang gusto po natin ipaalam doon po sa mga kandidato, maging sa mga supporters, kung sakasakali po marami pa po kayong poster na nakadikit, ay tanggalin nyo na po o kaya pwede nyo naman pong ibalik yan sa darating na October 18 dahil start na po yan ang pangangampanya o ano, di ba? So, ibalik nyo na lang dahil ngayon ay pinagbabawal. Opo, so may mga kandidato na po na tinanggal po ang kanilang mga poster, ano? Opo, parang nagsitanggal po sila noong Sabado ng gabi, Linggo, at ngayong Lunes ay wala na po ang kanilang mga tarpaulin doon po sa kanilang area of responsibility o kaya doon po sa kanilang kanya-kanyang barangay. Palakpakan po natin yung po mga politiko na nagkusang loob na tanggalin ang kanilang mga tarpaulin. Palakpakan po natin. Opo, ngayon, kung yung mga politiko o yung po mga kandidato na hindi po nagtanggal ng kanilang tarpaulin, ay hindi po natin sila dapat palakpakan. Dapat ganito sila. Oo, so sana wag kayong pagtawanan dahil dapat maging law-abiding citizen po tayo. Iyon po naman ang importante doon po sa ating mga kababayan na sa oras na tayo po ay nag-file ng Certificate of Candidacy, sana maging huwaran po tayo para yung ating mga kababayan, ang ating mga kabarangay, sana maging masunurin din po doon sa mga resolution o ordinansa ng barangay na pwedeng ipatupad doon po sa kanilang nasasakupan naman. Opo, kasi ang mga barangay, may tinatawag po na board resolution. Ito po tinatawag na barangay resolution at ganoon din po yung barangay ordinance na ipatutupad nyo po yan sa inyong nasasakupan. Opo, ngayon, kung kayo po ay tumatakbong kagawad, ayaw nyo pong sumunod sa batas ng COMELEC, ayaw nyo pong sumunod sa mga ordinansa ng lungsod, patay tayo dyan. Opo, di ba? So yun importante, matuto po tayong sumunod sa batas. Di ba? Katulad ngayon, may gun ban. Kapag gun ban, ibig sabihin, kahit ikaw ay may lisensyang iyong baril at may tinatawag na pwede mong dalhin yan sa labas, kapag gun ban, hindi pwede, huwag mo nang dalhin. Di ba? Kasi suspendido po yan, suspendido. Taguin nyo na muna sa kaban o kaya sa baol yung inyong baril naman. Katulad nung katulad ng nag-viral, di ba? Yung nag-viral na dati palang pulis, mantakin mo, nagbibisikleta lang. Di ba? Bisikleta versus kotse. Pulis versus ordinaryong mamamayan, ay ba na, isipin mo ba naman, kinasahan ang baril? Saan ka pa? Di ba? Kaya sana, actually, may kaibigan po akong gustong bumili ng ganyan. Siyempre, kaibigan ko siya, sabi ko, iniisip ko, lalong-lalo na ang baril, kapag pinutok mo yan, malamang, problema, di ba? Bakit? Hindi naman ako nangangaral, gusto ko lang ipaalam. Bakit bago tayo gumamit ng baril, sana manalangin muna tayo. Di ba? Kasi yung panalangin, iwas disgrasya. Pero yung baril, kapag ginamit mo yan at pinutok mo yan, tama ka o mali, disgrasya pa rin. Di ba? Mabuti na lang po, nandiyan po ang aking idol, na ito pong si idol na Sorgio Erugacion. Siya po ang officer in charge ng civilian security unit ng lungsod ng Parañaque. So maraming salamat po idol na Sorgio Erugacion. Opo, ito pong si na Sorgio Erugacion ay dati po itong barangay Kagawad, batikang lingkod bayan po ito ng barangay San Isidro. At sa kasalukuyan, siya po ay head
ng CSU na batid po natin na pagdating sa usapin ng serbisyo ay hindi po talaga naiiwanan ito pong si Idol na Sir Joey Reguacion. So, regards po natin, inuulit po natin, ito pong Barangay San Isidro, nag-file na po ng Certificate of Candidacy ang kanilang mga kagawad at ganoon din po itong si Kapitan Noel Haplos at wala po siyang naging kalaban. Opo, so palakpakan po natin yan. So ngayong barangay eleksyon, inuulit po natin ano. Ito po naman ay may nakita po akong nagiging maganda. Siguro dapat din po natin ipanawagan doon po sa ating mga kababayan, ganun din po doon po sa ating mga politiko naman, yung mga nagkakandidato sa barangay, na gawin po siguro natin na tinatawag na friendly campaigning. Opo, yung pong tayo ay maging mabait sa ating mga kababayan, maging doon po sa ating mga kalaban sa barangay eleksyon. Kapag nagkita-kita, dapat kung ano po yung dating pagkilala o respeto, dapat umiral po yun. Dahil the main target nyo naman ay magserbisyo sa barangay. Ako po ay, ibibigay ko po sa inyong halimbawa, ako po ay ilang beses tumakbo sa barangay eleksyon. Tumakbo akong barangay kagawad. So, dalawa pong independyente, isa pong may ticket ako. Opo. So, sa akin pong pangangampanya, sa totoo lang, hindi ako talaga totally nakisabay doon po sa takbo ng pangangampanya na yung iba, direktahan po tayo, yung iba talagang sinasamantala. Halimbawa, gusto makipag-inuman. Halimbawa, may isa kang dinaanan, 2 o 3 inuman, hanggat maaari, mag-shot ka doon, di ba? Mag-shot ka, ibig sabihin, makiinuman ka, makisama ka, 1 shot o 2 shot. Ang problema sa akin, talagang hindi po ako nag-shot dahil hindi naman talaga ako palainom, so hindi ko napapagbigyan. Isa po yan sa naisip ko dahil sabi ko, nangangampanya naman ako, may plataforma naman ako. Kung sakaling okay po sa inyo, iboto nyo ako. Di ba? Ganun lang kasimple po yan. Opo, ngayon, di ba, every now and then naman, nag-iikot tayo sa mga barangay. May mga pangyayari talaga na dapat makisalo ka, makisabay ka, makihalubilo ka. Ang problema nga, taliwas doon sa iyong pananaw. Opo, taliwas doon po sa aking pananaw na sabi ko, dito ako, ganito ang aking pangangampanya. Kung ayaw nyo sa akin, okay lang. Kung gusto nyo sa akin, okay lang. Kaya pagdating sa dulo, hindi ako okay. In short, hindi po ako nanalo. At pangalawa pa, ganito yan. Lumaban po ako. Alam ko, kapos, sabihin natin talagang walang pera, kapos sa pera. Dahil naniniwala po kasi ako na ang magtunay na magsiservisyo sa barangay o sa bayan, hindi mo kailangan gumastos ng sobra-sobra. Iyon naman po talagang totoo. Magkano lang naman ang sweldo sa barangay? Sabihin natin, barangay kagawad, 20,000. Compute mo yan sa 3 taon, more or less, magkano lang naman yan, di ba? Hindi naman aabutin po yan ng 1 milyon Pagkakalam ko, hindi. Dahil 20 times 10, magkano lang yan? 200. Ito, 240, 1 taon. 3 taon ka lang naman manunungkulan. O kaya sumubra ng konti. Ibig sabihin, hindi ganong kalakihan ang sweldo ng barangay. Opo, pero ang problema, ikaw mangangampanya ka, gagastos ka ng 1 milyon, 2 milyon, o 3 milyon, ang tanong, saan mo kukunin yung sobra?
Opo. So basic po yung basic kasi ang ano ko, computation ko dyan. At pangalawa, ako po ay natalo, kung ano lang po ang pera ko, ay hanggang doon lang po ako. Hindi po ako nangungutang. Opo, kasi may mga kilala po ako na tumakbong kagawad, tumakbong kapitan, tumakbong konsyal, pagdating sa dulo, natalo. Nabaon po sa utang. Oh, di ba? So ako, nung ako ay natalo, sabi ko, kala nyo ako ang talo. Talo kayo. Kasi yung mga plataforma ko na dapat kong gawin sa loob ng 3 taon o 4 na taon, hindi nyo natikman. Sayang. Oo, di ba? Ganun lang ang labanan di ba? Ganun ang labanan. Sabi ko, hindi yung plataforma ko, sayang at hindi nyo natikman. Di ba? So doon po sa atin mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga nasa online, so, regards ko po kayo. Katulad po nitong si Kagawad Rodi Abila. Ako proud na proud po ako dito kay Rodi Abila. Kaya kahit sinong kagawad, talagang ipaglalaban ko po itong si Kagawad Rodi Abila dahil itinaya po ang kanyang pangalan sa usapin ng basura. Ayan, sabi niya, nag-comment ka, basura. Di ba? So, ganun din po sa ibang ating mga kaibigan. Yung pong si kasama natin si Chief Joliver Gonzaga na Sergio Ergacion, and of course ito pong si Gio Ador ng Barangay Moonwalk, at ganoon din po itong kasama po natin sa ARSAP Unit 5 or 6, John Carlos Graho, and of course ito pong si Sherwin Yasay Ganasias, maging ito pong si Professor John Matondan. Regards ko po kayo. Opo, so ito po ay naikwento ko lamang dahil nandyan na yan talagang umaarangkada na po yung the dimension of political in the community ay talagang nandyan na po yan. So malinaw po yan at ang hangad ko naman po sa ganito, na tayo naman ay tumatakbo doon po sa ating mga kabarangay at marami po talagang supporters na sabihin natin na talagang tayo ang gustong tayo ang sinasamahan. Opo. So, win or loss, nasa sayo yan. May nakuha o wala, nasa sayo talaga yan. Ibig sabihin, yung supporters mo, nandiyan na yan. So, ngayon, sila po ay tumataya naman dahil gusto nila na ikaw manalo di ba? Malinaw naman yan. Opo, ngayon, kapag matalo ka, di ba? Matalo, in short, natalo ka sa laban. So, tabla-tabla dahil talo ka. Sabihin natin na tumulong sa iyo yung isang tao, tumulong sa iyo yung supporters mo. Kapag natalo ka, siyempre, hindi ka makakapaglingkod sa barangay, pero yung pakikisama mo naman, nandoon sa kanila. Opo. Pero sa oras naman sana, na kapag yung sumama sa iyo at nanalo naman sa iyo, siyempre, ikaw ay nakaupo bilang punong barangay o kaya barangay kagawad. Kasi sa obserbasyon ko nito, ganito po, simple lang yan. Kapag barangay kagawad, di ba, panalo ka naman, sana yung nagsakripisyo naman sa'yo, yung nagsakripisyo, tumulong naman sa'yo, huwag nyo naman pong kalimutan. Ito po ay isang paalala lamang o sabihin natin reminders. Opo, dahil marami po kasing supporters na tumulong na sa oras na nanalo ng kanyang tinulungan, nagkakalimutan naman. Oo, di ba? Nagkakalimutan. Minsan, kahit ngiti, hindi ka nangitian Minsan, kapag nagsalubong kayo, minsan, hindi ka nalingunin, parang may stiff neck. Di ba? Pag nandoon ka sa barangay, kukuha ka ng barangay clearance ba yun? O certification, instead na siya po ay pumirma na, papupuntay ka pa doon sa homeowners para yun ang pumuntaw mo homeowners. So medyo nakakabigat sa loob yan, di ba? Nakakabigat sa loob. Opo, dati-rati kasi nangyayari yan ganito.
Di ba nangyayari? Tanggapin natin ang katotohanan naman. Habang nasa laban ka, may mga tao na hindi mo kasama. Malinaw yan eh. May mga taong hindi mo kasama. Yung mga kasama mo, yung talagang supporters mo talaga na talagang every now and then, pagising pa lang ng umaga, hanggang hapon magkakasama na kayo sa pangangampanya, nandiyan dyan ang mga mukha na yan. Pero sa oras na manalo ka na, direktahan po tayo, may mga mukha, may mga personalidad na hindi mo sila kasama during campaign period, nung nanalo ka na, sila na ang siga. Sila na po yung bida. Bida-bida. Oh, di ba? Sila na po yung bida at yung nanalo mo, yung sinamahan mong kagawad, kapitan, nababaliwala ka na kasi binabakuran na nila. Oh, di ba? So, isa po yan sa nakakalungkot pero nangyayari yan. Opo, di ba? Ito pong sa Unit 8 natin, Ratsada News, Muntinlupa. Ito pong si Jubil Sumalinog Villares. Chef naman, baka sakaling maluwag po kayo yung unit nyo dyan sa Muntinlupa, baka pwede po kayong pumunta sa Comelec para i-cover nyo yung mga tumatakbong kapitan, kagawad o iski dyan po sa lugar ng Muntinlupa. Kung sakaling maluwag po kayo. Opo. So talagang para malaman natin yung update at kahit papano magkaroon din po tayong balita dyan po sa lugar ng Muntinlupa. So balik na po tayo doon sa ating pinag-uusapan. At ang mabigat po rito, yung bida-bida, hindi na nga po siya na tumulong doon sa pangangampanya, sa hirap ng pangangampanya, umaga, tanghali, hanggang gabi, kapag ikaw po ay nanalo na, siya na po ang nakabakod doon sa politikong sinamahan mo. At ang mabigat po rito, paminsan-minsan, baka makarinig ka pang hindi maganda at unti-unti ka nang sinisiraan. Opo, di ba? At ang mabigat po rito, ito namang tinulungan mo, ito pong si politikong Pol ba yan? Paminsan-minsan naniniwala naman. Opo, mabuti kung paminsan-minsan, paano na lang kung tuluyang naniwala? Di ba? Paano na lang po yan? So, doon po nagkakandaloko-loko na kapag ang isang politiko ay nakakalimot doon po sa kanyang mga supporters, doon po sa nagpagod during the campaign period. Opo, so iyan po ay naikwento lamang natin dahil ngayon, filing ng Certificate of Candidacy. Opo, so nandiyan na po yan, iba't ibang uri ng pananalita, iba't ibang uri ng pambubula para masungkit ang ating sagradong boto. Opo, so nangyayari po yan. Sana, total, sabi nga po nila, ang mga botante ngayon ay gising na gising. Sana hindi po kayo madala sa sabihin po natin, sana hindi po kayo madala doon po sa magbibigay ng bari-bariya. At ang kapalit po dyan, siguraduhin ninyo na sagradong buto sa loob ng 2 o 3 o 4 na taon, tayo po ay magsasakripisyo. Iyon naman po talaga ang totoo niyan. At iyon pong sobra-sobrang gumastos. Doon po sa sobra-sobrang gumastos. Wala pong masama kung talaga pong siya ay tuwid. Gumastos lamang dahil bukal sa kanyang kalooban. Gumastos dahil siya po talagang may pira na.
siya po ay gumastos dahil siya na po talaga ay nakakaangat na at gustong tumulong sa taong bayan, wala po tayong problema po dyan. At ang problema lang dyan, kung sakasakali pong sila po ay gumastos ng sobra-sobra, pag sila po ay nakaupo, kakabig din ng sobra-sobra. Opo, so nangyayari po yan. Ibig ko pong sabihin, sana maging maingat po tayo sa ating pagpili para maging lingkod bayan sa ating barangay naman. Opo. Ayan, so ang oras po natin ay ganap ng alas 9:24 ng gabi. So, doon po pala sa ating kasama na ito pong sila Joliver Gonzaga at ang kanyang kasama. So maraming salamat sa punta dito sa ating studio. Bukas pangalawa ay magkaroon din po kayong programa dito po sa ating himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. Opo, so doon po sa ating mga kasama dito po sa Metro Manila, regards ko po kayo mula po dito sa lugar ng Kamanaba area, ito pong Caloocan, Malabon, Nabutas, maging sa lungsod ng Valenzuela, regards ko po kayo. At ganoon din po yung ating kaibigan dyan po sa lugar ng Pampanga na ito pong si Wilber Passion, batid ko po, natatakbo po ito bilang punong barangay sa kanyang, dyan po sa kanilang barangay naman, sana good luck dahil batid ko po na ang yun naman layunin ay talagang magserbisyo dyan po sa inyong nasasakupan. At ganoon din po, siyempre, regards po natin ang ating kasama dyan po sa siyudad ng Baguio na ito pong the President of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA na ito pong si Mr. Errol Consulta Dacame, regards ko po kayo. At ganoon din po, siyempre, ang ating po mga kaibigan dito po sa lugar ng tinatawag na Calabarzon, dito po sa lugar ng Cavite, Laguna at maging sa lalawigan ng Batangas, regards ko po kayo. At ganoon din po, siyempre, yung pong ating kasama dyan po sa North Fairview, ito pong Unit 12, sa panguna po na direkta na wala pong iba, ito pong si Mr. Freddy Lopez, regards ko po kayo. At ganoon din po itong Unit 6 ng Express Parañaque News at ganoon din po itong Media Patrol, regards ko po kayo. At ganoon din po, siyempre, dun po sa ating mga kaibigan na dyan po sa lugar ng Partido area, dyan po sa lugar ng Pili Ocampo, maging dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur, maging dyan po sa lugar ng Guwa, San Jose, Lagunoy, maging Gatchitorinea, maging sa Presentasyon at dyan po sa lugar ng Karamuan, Maray na hapon, Maray na Banggi po, Sendugabos. At dito po pala sa lugar ng Karamuan, napabalita na tila nagkaroon po dyan ng talaga naman sabi nga po nila marami po nagkasakit. Sana maagapan po yan ng provincial government naman na tulungan nyo na po ang lugar ng Karamuan para hindi na po lumala ang nabanggit na sakit naman. Batid po natin, ito pong si Mayor Marlin Co, at sana batid po natin na ang eleksyon naman o ang politika, sana tapusin nyo na po yan at magserbisyo na po kayo dahil kayo naman po ay halal ng taong bayan. Ayan, so nag-message po sa atin, ito pong talaga naman sir, ito pong si Mr. John Palacol, regards ko po kayo. At maganda po yung regards niyo sir, marami pong salamat salamat dahil batid ko po naman na maganda po yung layunin, sana magkatulungan po tayo Ito pong si Sir John Palacol ay mayroon pong tinatawag na EPG Parteles. Opo, so maganda po ang layunin nito, maraming salamat po Sir John Palacol naman. At ganun din po ito pong Corimao. Oo, ito pong Corimao na taga-lugar ng Kaingin. Ito pong si Diosdado Portugalisa ay nasa online. Regards ko po kayo, talaga naman sabi mo, tatakbo ka ng kapitan. Kaya babawi ka. Oo, sige, pagbibigyan kita kung gusto mong bumawi.
So, yung pong iba pala ha, kanina marami pa po kong nakita nagsipag-file ng Certificate of Candidacy. Yung pong tumatakbong kapitan ng Barangay Santo Niño na si Kagawad Adli Villapuerte, ganun din po itong sa lugar ng Tambo, si dating kagawad na ito pong si Kagawad Gumabo naman, Gumabaw, so siya po ay nag-file din ng Certificate of Candidacy. Ganun din po si dating kapitan na si Hako Paktor, Si nag-file din po. At saka yung may nakita pa po tayong iba, parang si Doc Jen, diyan po sa lugar ng Moonwalk, nag-file na rin po ng Certificate of Candidacy. At yung pong iba, so talagang tuloy-tuloy na po silang sumugod diyan po sa lugar ng City James sa San Antonio, Barangay San Antonio, para mag-file na po sila ng Certificate of Candidacy. So maganda po, nagiging maganda po ang takbo. Nabatid po natin na ang inyo naman pong hangarin ay napakaganda, pero pinapaalahanan ko po kayo dahil ang uupo lang na kapitan isa, ang uupong kagawad ay 7. So kung kayo po ay 4 na naglalaban-laban sa isang barangay, ngayon pa lang malinaw na 3 na po sa inyo matatalo. Malinaw po yan sabi nga nila, barangay lang naman yan Alam mo naman kung mananalo ka o hindi. Di ba? Kaya kung ikaw ay may 500,000, kung ikaw may 300,000, na alam mo naman natalo ka, aywan ko sa'yo. Di ba? Bakit ka pa makikipagsapalaran? Mabuti kung ikaw katulad ko, wala akong pera, matalo man ako, hindi ako masyado maghinayang dahil konti lang naman ang ginastos ko. Di ba? Pero kung, alam mo naman, sabihin natin may 1 milyon ka, 5 kayong lumalaban, o kaya 3, o kaya 4, kung hindi mo na kailangan na yung 1 milyon, di sige, tumakbo ka. Di ba? Naalala ko tuloy yung takbo, yung labanan sa presidensyal. Di ba? Yung sa presidensyal, sino yung mga naglaban-laban doon? Si Bongbong Marcos, Leni Robredo, Norberto Gonzales, Panfilo Lacson, Esco Moreno, Manny Pacquiao, di ba? Sino pa? Mayroon pa yatang isa na, di ba? Alam naman natin, isa lang naman ang mananalo sa kanila, tapos 6 ang tumatakbong presidente. So, habang ongoing yung pong pangangampanya, alam nila na may matatalong 5 sa kanila. Ngayon, nagpatawag ng press con dito po sa isang hotel sa Makati. May dumating na 3 presidensyable yata, or 4, or tatlo. Hindi ko na pangalanan, isang pugi, isang magandang tindig, at isang ugod-ugod na. Di ba? Silang 3, pinanawagan na umatras, yung pangalawang nangunguna sa survey. Bakit hindi na muna kaya nila panawagan sa kanilang sarili na umatras sila? Di ba? Total nahuhuli sila sa survey. 3 na nga rin silang umattend. Pinag-aawayan yung hindi umattend na pangalawa sa survey. Pinananawagan na umatras na sa laban. Di ba? So, yun po ang isa sana naiisip ko na sana kapag sa laban na naman, ang nagiging problema dyan, yung kandidato, pag may lumapit na supporter, sabihin mo, nangunguna na tayo. Sasabing, Kap, nangunguna na tayo doon sa amin. Ay, ganun ba? Halika, may pundador dito. Yung pala, pag pumunta pagdating ng eleksyon, kulilat siya doon sa lugar. Huwag po kayo magtiwala doon. Ayan, so ang ating pong nagiging programa, hindi ko alam kung ito ba ay seryosohan o bulahan o biruan lang. Pero ang totoo niyan, may bulahan, may biruan, may seryoso. Palakpakan po natin yan.
Opo. So, yun po at tayo po ay inabutan na ng oras. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:33 ng gabi na kung saan tayo po ay magpapaalam na po muna sa ating programa. At bukas agaagahan po natin siguro magsimula po tayo sa ganap na alas 7 or alas 7:30. Opo, para matalakay po natin yung ibang tema naman kasi opo, ngayon mainit ang usapin sa barangay election na kung saan gusto po natin ipaalam pala na kung saan nabanggit na po natin na kapag yung pong isang kapitan o isang kandidato na mang-aaway ng kapwa kandidato, burahin nyo na po sa listahan. Opo, burahin nyo na po sa listahan kasi hindi siya sport na supposed to be dapat ang barangay election. Gawin nyo pong magandang halimbawa habang kayo po ay nangangampanya. Opo, pero kung ikaw naman nangaaway, palamura, palasira, naninira, hindi ka dapat maging lingkod bayan. Opo, so dapat ang labanan, plataforma by plataforma. Plataforma di barangay para doon kayo mag-usap. Ngayon, ibibigay ko po sa inyong pangalawa palang halimbawa. Kapag yung tumatakbo sa inyong kapitan, tumatakbo ng kagawad na masyadong mailap sa mga press or sa mga media, iwasan nyo na rin pong botohan yan. Opo, kasi sa tanda ko na to, ay sa may edad na pala, sa may edad na ito po, ay nagsimula po ako bilang media practitioner ay sa almost 2000 to, nagsimula na po ako. Sa dami ko pong pinuntahan na mga lingkod bayan o kaya mga kapitan, kapag mahilig magbigay ng dahilan, siguraduhin mong may katiwalian yan. Wag na po tayong maglokohan Doon po sa mahilig tumago sa mga gusto mag-interview sa kanila, kung ano-ano yung mga dahilan, maniwala ka sa hindi, may mga katiwalian yan. Di ba? Pag mabuti na yan, magkalinawan po tayo. Hindi po ako nagtsatsamba. Iyan po ay siguradong sinasabi ko. Dahil kapag akala nila, di ba? Akala nila, kapag pumunta ang isang nag-courtesy call o kaya mag-i-interview, akala nila, masisilip ng kanilang kabulastugan. Doon po sa atin mga kaibigan dito na po magtatapos ang ating programa. Sana paki-like and share naman at paki-share nyo na at po kung sakaling may nagustuhan kayo, pwede po kayo mag-comments. Kung may hindi kayo nagustuhan, pwede rin po kayo mag-comments. Wala pong problema, pero open po ang inyong lingkod. Opo, dahil ang inyong pong lingkod sabi nga po nila ano nyo pong lingkod kaya ang programa ko ay manibili ng masa dahil pehet-pehet lang. Di ba? Kapag tayo ay pumihit, ibig sabihin, ayaw nating sagasaan. Pero kapag tayo ay dumiretso, on the go, pwede naman tayong managasa. Di ba? Ganun lang po yung kasimple, kasi may mga abusado kasi, sa totoo lang. Tayo naman very friendly naman tayo Tayo naman sabi nga po nila tayo ay sanay makisama. Sanay naman tayo makipag-usap. Pero may mga tao talagang ayaw ka makausap. Di ba? So wala tayong magagawa doon, bahala kayo sa buhay nyo, gulang tayo. Okay, so po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po tayo magtapos sa ating programang Manibela ng Masa on the Go, siyempre, regas po muna natin itong mga nasa online. Ito pong si Miss Elenita Ariza Gallardo, Unit Ratsada News Muntinlupa, at ganoon din po itong si Jubel Sumalinog Villares. And of course, ito pong si Rudy Abila sa Kagawad Rudy Abila, maging ito pong si Chef Joliver Gonzaga. Nasa kasalukuyan siya na po ang overall
in charge ng Values Formation National Capital Region at ganoon din po itong si Kagawad Rudy Abila at yung pang ibang mga nasa online, regards ko po kayo. So doon po sa atin mga kaibigan dito po sa Parañaque City, sa panguna po ng City Government of the City of Parañaque, headed by Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Joan Villapuerte at ganoon din po ito po mga konsyalis ng ating lungsod mula po sa Distrito 1, Distrito 2, regards ko po kayo at lalong-lalo na po itong ating ito pong City Administrator Attorney Volter de la Cruz, and of course ito pong Head ng Public Information Office at ganoon din po ito pong City Tourism Office sa pangunguna po ng ating officer in charge na ito pong si Sir Mel Alipuon kasama po ng Public Information Officer, regards ko po kayo. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye! God bless us all! Bye-bye!